Panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga whistleblower at taas sahod para sa mga hukom upang malabanan ang korupsyon. Naisisulong ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo C. Quiboloy. Si Val Divina Gracia magbabalita. Nais sa isabatas ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Quiboloy ang Whistleblower Protection Act upang magbigay proteksyon at insentibo sa mga individual na nagbubunyag ng katiwalian at ilegal na gawain sa loob ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Layunin ng panukalang batas na hindi maging biktima ng pang-aabuso, pagbabanta, o anumang uri ng paghihigante ang mga whistleblower mula sa mga taong sangkot sa krimen na isinawalat nila. Sa kasalukuyang batas na Republic Act No. 6770 o Ombudsman Act, limitado lang ang ibinibigay na proteksyon sa mga individual na nagbubunyag ng katiwalian. Ito nga sa whistleblower natin na protection, bibigyan din natin sila ng protection. Pag may matanggap tayo na report, so si Truth Commission na mag-i-investigate at magpo-prosecute. So at least hindi bias. For example, ang problem is sa fund sa DPWH, for example. So, sino yung pinaka-fit talaga? Yung mga engineers, yung mga architects, yung mga contractors na taxpayers. Kasi sila ang pinaka-may alam kung paano ginagastos, ano talaga yung tamang presyo para sa ganitong proyekto, standard ba or substandard ba ang ginawa. So, ganun po ang gagawin ni Pastor. Dagdag pa ng tagapagsalita ng butihing pastor na si Attorney Kay Laurente, mahalaga ang maprotektahan ang mga whistleblowers sa mga confidential na mga usapin. Sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos, umiiral din ang ganitong uri ng batas at mayroon silang Whistleblower Protection Act na nagpoprotekta sa mga kawani ng gobyerno na naguulat ng korupsyon. Nagbibigay din sila ng insentibo tulad ng monetary awards. Maging sa European Union, mayroon silang EU Whistleblower Protection Directive na nagbabawa sa retaliation tulad ng pagtanggal sa trabaho, demotion o harassment. Nais ng butihing pastor na maipatupad ang panukalang ito upang maisiwalat ang mga nakaupong nagnanakaw sa kaban ng bayan at matuldukan ang korupsyon sa pamalaan. Bukod dito, nais din isulong ni Pastor Apollo ang pagtaas ng sahod ng mga hukom upang mabigyan sila ng sapat na proteksyon tulad ng pagkakaroon ng security guards at masiguro ang kanilang kalayaan mula sa anumang impluwensya ng politika. Talagang ipupush ni Pastor ang increase of salaries of judges. Not just increase, hindi pa enough na mag-increase ng salary, no? Even institutionalize yung salary ng judges na hindi na pakekealaman ng mga congressman, lalo-lalo na sa may GAA. So, syempre may GAA. Sila mag-a-approve ang Congress. So, kailangan mong, kailangan mo talagang yung i-consider, yung mga congressman, hindi na pwede ganon. So, since institutionalized na, at saka increase pa yung salary ng judges, talagang maging independent sila without any political interference. And that's when we can see talaga na talagang meron talagang justice and order that will prevail in the country. Ang mga panukalang batas na ito ay bahagi lamang ng plataporma ni Pastor Apollo na Zero Corruption. Ayon sa butihing pastor, hindi posible ang ganitong mga reforma dahil may resibo na siya sa kanyang pamamahala sa The Kingdom of Jesus Christ. Nais si Pastor Apollo na pahalagahan ang proteksyon ng bawat mamamayang Pilipino di lang sa publiko kundi maging sa pribadong sektor na ang nais ay maging totoo sa paglilingkod at pagsiserbisyo sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News.